wala na, patay na siya mga inday. Nag-research ako kung paano siya i-revive, i-repair, paano siya gawin. Hi guys! Welcome back po sa aking channel, Inday Buriat. At nagbabalik po sa mahaba-habang panahon po mga inday na hindi po ako nakapag-upload ng video. Ngayon lang po ako nakapagbalik na mag-vlog or mag-upload ng video mga inday. Siguro po nagtataka kayo kung bakit hindi na po ako nag-upload ng video. Ito po mga inday, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung mga rason kung bakit hindi po ako nagba-vlog na, nahinto po ako sa pag-vlog, nahinto po ako na mag-upload ng video. Kasi mga inday, yung last video na in-upload ko is andun tayo sa Wonderland. Medyo matagal-tagal ako doon mga inday. So, marami akong video na nakastock doon sa Wonderland mga inday at gusto ko yung i-share sa inyo. Pero before ko yung i-share sa inyo mga inday is ito muna yung video na i-upload ko muna para po malaman ninyo kung bakit ako hindi nakapag-upload. So, andito na po ako ngayon mga inday sa aming tahanan dito sa probinsya, sa Negros Oriental. Nakauwi na po ako dito mga inday. Kahapon lang po. Hindi na po ako nagwa-vlog nung umuwi na po ako dito. Pero, masaya po ako mga inday na nakastay po ako ng medyo matagal doon sa Wonderland. Tapos yung mga environment ko is puro mga foreigner. So, nung una mga inday is hindi ako masyadong komportable mga inday ba sa paligid ko kasi nga halos lahat sila mga foreigner. Pero nag-o-observe pa din po ako mga inday. So marami akong mga bagay na i-experience. So pagkatapos nung na-upload ko yung last video na yun mga inday is nawalan ako ng gana na magpatuloy na mag-vlog doon sa sinisrihan ko sa Siquijor. Kasi aside from that mga inday nga nawalan ako ng gana is before ako mga inday nagpatuloy sa pagstay doon sa Wonderland, sinabihan ko na talaga siya. Nagbi-meeting kami lahat mga inday. Sinabihan ko na sila na isa akong content creator. Sinishare ko po yung mga experiences ko, yung life update ko, sinishare ko po. Tapos nagtanong po ako sa kanila inside the meeting mga inday kung okay lang po ba sa kanila na to be in the camera. So sabi nila wala po nag-object mga inday, lahat sila okay ganun. Pero may iba din akong kasamahan na the more ako nag-video mga inday is nafe-feel ko, hindi sila nagsasabi sa akin na ayaw nila na makita sa camera, pero nafe-feel ko mga inday ba na hindi nila, umiiwas sila sa akin kapag nag-vlog ako, nag-video ako. So para naman ako ma-enjoy mga inday at hindi sila mahisitan, so hindi na ako nagba-vlog. Hininto ko na yung pag-video na yun mga inday. At saka aside from those na naman mga inday, mga 2 days siguro hindi ako nakapag-vlog. Tapos naisip ko na mag-vlog ulit kasi pumupunta kami noon sa mga falls, pumupunta kami sa mga beaches, ganun mga inday. Pero na-feel ko na rin yung na-feel ko yung pressure din sa akin mga inday nga dapat mag-vlog ako, dapat magtrabaho ako, dapat ako mag-edit, ganun para may i-upload ako. So, nakapag-decide ako mga inday na as a vacation na rin. So, hindi ako nag-upload, hindi ako nag-edit. Kaya, yung mga inday, wala akong maipakita sa inyo. Kasi nga, gusto ko rin magpahinga. Gusto ko munang ma-enjoy muna yung sarili ko na wala munang camera, wala munang masyadong cellphone. So ayun mga inday, na-enjoy ako doon na hindi ako masyadong nakatutok sa social media. In-enjoy ko muna yung sarili ko. Tapos aside from that mga inday is nalungkot din ako kasi supposedly mag-upload na ako ng video, mag-i-edit na ako. Pero yung MacBook ko mga inday, yung laptop ko ay nasira. Nasira yung MacBook ko mga inday and hindi ko in-expect na masisira siya doon sa Siquijor. Kasi yun kasing huts ko mga inday, yung bahay na tinutulugan ko ba is naka-open lang siya. Kasi safety doon mga inday. So hindi ko na i-clean. So yung laptop ko nasa bed ko lang mga inday. Tapos pagka 1 o'clock to 4 o'clock, yung sikat ng araw is pumupunta doon sa tinutulugan ko mga inday. Tapos hindi ko siya na-close. Tapos andun yung laptop ko. Sobrang init pa naman ngayon kasi nga summer mga inday. So pagdating ko, na-shock ako kasi hala yung payag na ko mga inday, hindi ko na-close yung laptop ko. Tapos inopen ko yung laptop ko, gumana pa.
Pero yung pagkakinabukasan mga inday na mag-e-edit na sana ako, wala na, patay na siya mga inday. Tapos yung lalabas is question mark na lang siya sa question mark na lang siya mga inday lalabas. So nag-research ako kung paano siya i-revive, i-repair, paano siya gawin. So hindi ko makita yung hard disk niya mga inday. So kahapon umuwi ako dito, na nagstay ako sa Dumaguete, binalik ko siya sa iStore. Tapos hindi na makaayos ang iStore mga inday kasi nga yung MacBook Air ko is luma na. Tapos yung may nasunog daw na chips doon sa ilalim ng motherboard ko mga inday na kailangang palitan, pero hindi na siya mapapalitan kasi nga yung na yun is phase out na. So hindi ko na siya magagamit mga inday, wala na akong laptop ngayon. So mahirap para sa akin na yung usually ang mga trabaho ko is nasa internet, nasa online, ganun mga inday. So aside po sa pag-upload ng video sa YouTube is may ginagawa pa rin po ako iba kong mga pinagkikitaan sa online, kagaya po na nagti-trade po ako minsan, trading. So mahirap para sa akin gawin yung mga inday. So for now sa cellphone muna ako, pinipili ko muna yung sarili ko mga inday na gawin ito sa cellphone ko. So hindi ko pa afford mga inday na bumili ng bagong laptop kasi nga especially yung MacBook mahal yun mga day. Pero siguro pupunta ako ng Cebu, subukan ko mga day kung makaka-revive pa yung laptop ko kasi marami akong mga important documents na andun mga inday ba. Isa din pong dahilan mga day na hindi masyado po akong nakapag-video, nakapag-vlog kasi po nagsasama po kami ni Erin, halos po all day kami, araw-araw po kami nagsasama. Pero yung andun po kami sa Cambogahay Falls mga inday, naliligo po kami lahat kasi nga wala kaming trabaho. Na-aksidente po si Irene doon mga inday. So hindi medyo malala po talaga yung pagka-aksidente niya. Tumalon po kasi si Irene mga inday, si Irene. Tumalon po kasi siya. Tapos akala daw na yung tubig is malalim. Malalim man yung tubig mga inday, pero timing yung pagka-dive niya is andun siya natulong sa malaking bato mga inday kasi nakikita kasi niya ako na nasa tubig ako lumalangoy, gumaganon ba. So akala niya malalim yung tubig. Sabi ko, wag kang mag-dive, pero ayun na siya mga inday, on the way na siya na pag-dive. So pag-dive niya, pag guwas niya sa tubig mga inday, mandaming dugo na lumalabas sa ilong niya. So kami lahat mga day na siya shock. Tapos sabi ko sa kanya na pumunta na tayo sa hospital, pero ayaw niyang pumunta ng hospital. Napakatigas ng ulo niya mga day. Tapos Saturday yun nangyari mga day. Pagka linggo okay lang siya. Pagka Monday morning mga inday, kaya ayan na, lumalaki na yung dito niya, nag-iiba na yung kulay ng dito niya, yung mata niya mga day. Tapos na na siya na naging na yung dizziness niya mga inday ba, hindi na siya masyadong makatayo kasi daw yung pakiramdam niya, nalipong na siya mga day. So doon na decide na kami na dalhin siya sa Siquijor Hospital. Pero yung hospital sa Siquijor mga inday is hindi siya kumpleto ng mga gamit. So in-x-ray lang yung ilong ni Erin doon mga inday, at ang yung resulta nabalik talaga yung ilong niya mga day, yung buto natin dito sa ilong, gumanon talaga mga inday. So nabalik yung ilong niya. So kailangan siya i-CT scan mga inday para talaga ma-assure na okay lang yung brain niya mga day. So nirefer kami sa Dumaguete. So sabay kami pumunta sa Dumaguete mga inday, sinakay ko siya sa motor ko. Tapos sinamahan ko din siya sa medical, nagpa-specialista kami mga inday. Tapos dinala ko din siya, siniscan siya mga inday. Ito yung picture niya. Ayan. So I'm so glad mga day na walang nangyaring masama sa kanya, except sa ilong niya mga day. So sabi ng doktor na magpahinga siya ng 2 linggo. Sinabi ko sa kanya mga day na dito lang siya sa bahay dito lang siya sa bahay ng kapatid ko magpahinga ng 2 weeks.
Kasi after kasi niya mga Inday doon sa Siquijor is pumunta siya ng Malapascua para sa kanyang master diving. Kaso mga Inday, ayun, hindi man siya pwedeng mag-diving kasi nga yung ilong niya is guba. So pumunta muna siya sa Bohol mga Inday, doon siya nagpahinga. So, ayun mga day, hindi man masyadong malalim yung reason ko kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video sa mahabang panahon mga Inday, at pasensya na po talaga, pero minsan na nasasabi ko po sa sarili ko na magpahinga ka muna. So, ayun mga day, burong semi-vacation na lang din po yung sa akin na pumunta ako sa Siquijor mga Inday. So, mag-upload pa rin po ako kahit na hindi na recent yung video na i-upload ko sa susunod ko na video mga Inday. Pero hoping pa rin po ako na suportahan nyo pa rin po ako at i-share ko pa rin po doon sa inyo kung ano man yung mga na-experience ko doon sa Siquijor, na ako lang isa po ang Filipina doon at lahat po sila mga foreigner. Masaya po mga Inday, lalo na nung nagbigay po ako ng workshop sa kanila, na binigay ko po sa kanila mga Inday, pinalaro po sila ng Filipino old games natin, kasi nga yung Filipino old games natin mga Inday is unti-unti nang nawawala. Hindi na yung mga bata natin ngayon, ikinakalimutan yung mga laro natin noon. So pinapalaro po sila mga Inday at sobrang saya nila. So makikita nyo po yan sa video ko sa sunod ko na upload mga Inday. So ang dami kong mga bagong na-experience. Naka-experience po ako na mag-yoga, mag-exercise breathing, ceremony, mag-meditation. So maganda po pala talaga mga Inday mag-meditate. So hindi po ako nakapag-meditate, pero nung pumunta po ako ng Siquijor mga Inday is nag-meditate po kami. Tapos natutulog din po kami doon sa healer sa Siquijor ni Auntie Joaquina. So natutulog po kami sa kanilang bahay mga Inday ng isang gabi, kasi si Auntie Joaquina po ay isang pinakasikat na healer sa Siquijor Island. So makikita niyo po yan mamaya mga Inday, or sa susunod ko po na video. May video po ako. So sa mga nagtatanong po sa akin or may nagko-comment po sa iba ko na video na wala na akong upload, so ito po yung reason ko na upload ko mga Inday, na nag-aas po ng paumanhin sa inyo kung bakit hindi po ako nakapag-upload at hindi po ako nakapagbigay ng update sa inyo mga Inday. Ang pinakaunang rason mga Inday kung bakit ako umuwi talaga dito, ang pinakamabigat talaga na rason mga Inday na umuwi ako dito sa amin sa probinsya, kasi nakatanggap po ako ng mensahe galing sa aking mga ante na nawala na po yung lolo ko. So yung lolo ko po is sa side ng mama ko, yung nag-adapt po ng mama ko mga Inday, yung buhay pa po yung mama ko. So si lolo po nasa 86 na po siya, so kaya po ako umuwi dito para po mabisita ko po yung lolo ko, yung pinakita ko sa inyo yung unang video mga Inday na binisita natin. So malungkot man po na malaman na kinuha na siya ng Panginoon, pero doon din po tayo papunta lahat. Hindi man natin alam kung ano ang future natin. Maging masaya tayo hanggang nasa mundo pa tayo mga Inday, at huwag natin kalimutan na magdasal, magpatawad, maging masaya, maging positibo sa buhay. Ganun mga Inday. Maraming salamat po mga Inday sa inyong pagsubaybay pa rin sa aking buhay, kahit na ilang araw or halos or 1 week akong hindi nakapag-upload mga Inday. At salamat din po na andyan pa rin po kayo ulit para sa akin at nagsusuporta. So maraming salamat po mga Inday. God bless and take care.